Magandang gabi po sa ating lahat at happy midweek po. Ngayon po ay magsimula sa ating pag-aawitan. Awitin po natin ng I Sing the Mighty Power of God. Para po sa ating opening song, tayo po'y lahat ay tumayo. Tawitin po natin ang I Shall See the King. The better
Tayo po ay lumuhod para sa ating panalangin. Panginoon naming Diyos, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa gabing ito at muli kaming nagkasama-sama. Sa pagkakataong ito, Panginoon, nais po namin hilingin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na pangunahan po kami sa aming pag-aaral. At muli, Panginoon, narito po ang mahal naming pastor, si Pastor Bal San Pedro, na siyang magbibigay ng mensahe para sa aming lahat. Kami po ay inyong mga katiwala, Ama, at kami po ay handang makinig muli sa aming pag-aaralan. Sa pangalawang pagkakataon na ito, Panginoon, ay patuloy na ibabahagi po ni Pastor Bal ang kanyang karunungan upang may paliwanag po sa amin kung ano po ang katungkulan po namin bilang inyo pong katiwala. Sa nakaraang pag-aaral po namin, Panginoon, ay nagdulot po ito ng isang liwanag at nagpapatibay sa aming pananampalataya. Kaya tinihiling po namin sa inyo, Panginoon, na patuloy niyo po kami bigyan ng karunungan upang sa ganoon ang mga bagay na aming napupulot na aral ay may pamuhay po namin na kasama kayo. Ang aming pakikipagrelasyon sa inyo, Panginoon, ay ito po ay tanda ng aming katapatan sa inyo. At salamat dahil kayo po ay laging patuloy na ibinibigay sa inyo, sa amin ang pangangailangan po namin. Kaya't ngayong gabi, Panginoon, sa aming pakikinig, ang karunungan ng langit ang siyang aming maranasan at matanggap mula po sa inyo. At hiniling din po namin na kami po ay inyong patawarin sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Ito po ang aming mga dalangin, Ama, at pasasalamat alang-alang sa aming Panginoong Yesus na aming tagapagligtas. Amen. Hello. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Happy midweek. Ayan. Purihin po natin ang Panginoon sapagkat tayo po ay patuloy na nakapagtipon-tipon muli sa Kanya pong bahay-sambahan upang atin po siyang patuloy na pupurihan. Maaari po, mga kapatid, na atin po muna ang kamayan ng atin pong mga katabi at sabihin po natin happy midweek na mayroon pong ngiti sa ating mga labi. Hello. Ayan. So, sa gabi pong ito, ang akin pong bahagi ay tagapagpakilala ng may mga bahagi sa gabing ito. Pinangunahan po tayo ng pag-aawitan ni Brother Junjun Palmuni. Ayan. At pagkatapos po yun, sinundan po ito ng pambungad na panalangin ni Brother Dudes Vallejos. And then, ang inyong pong lingkod, Brother Alvin Cloyd Mascardo. At pagkatapos ko po, ay magkakaroon po tayo ng dalawang mensahe. Una po ay mensahe ng awit na manggagaling kay Brother Albino Mascardo. At pagkatapos po yun, ay mensahe naman po nagmula sa Panginoon sa katauhan po ni Pastor Bal San Pedro. Ngunit bago po yun, tayo po muna ay magkakaroon ng prayer band. Ayan. So dahil ngayon po ay midweek, meron po tayong prayer band. So kung meron po kayong mga pasasalamat at yun din po nais isama sa ating pong panalangin, ay maaari lamang po kayong tumayo at sabihin niyo po ang inyong pong pasasalamat o di kaya ang inyong pong prayer request. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil ako po'y narito muli. Isama po natin sa panalangin yung ginagawang, itinatayo pong muli yung ating church pastor sa Kabuldungan. At ito po ay pinasimulan na nung Monday. Sana po ay
maging sapat yung pera na hawak doon nila June, kahit sana'y wag magkulang, ano po. At mabuo, kasi mahirap na ngayon yung pagbiyahe papuntang Napsan pa sa barangay kung pupunta pa rin. Tsaka magkakaroon na ng Miyerkules at Friday doon sa Kabuldungan. Sa nawa po, isama din sa dalangin para matapos. Thank you po. Okay, so atin din pong isama sa dalangin. Sila si Brother Ray, Sister Ned, sa kanila pong nandoon na ang tawag dito na confined na sa ONP. At dapat bukas na araw sana ang operasyon, pero na-extend ulit sa Sabado dahil mayroon naman ulit na ECG at ultrasound. So, inobserbahan ulit ang puso. So, Sabado ang operasyon, kaya dalangin natin mga kapatid na parang napaka-minor man ito, pero parang ang hirap. So, ganun pa man, at dalangin naging matagumpay ang operasyon at makabalik na sila sa panggangan na kanila pong church na pinaglilingkuran. Magandang gabi po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa gabing ito dahil nakasama ko po ang aking asawa ngayon sa pagsamba. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa araw-araw po na buhay at kalusugan na Kanya pong pinagkakaloob sa aking pamilya. Yun lang po. Ayaw ko po sanang sabihin to, pero kailangan ko pong dahil alam ko makapangyarihan ng panalangin ng bawat isa pagsama-sama. Kaya't ating idilangin po ang aking may bahay dahil sa mga pinagdaan ng problema ng mga nakaraan ay patuloy na mainit ang ulo sa akin at may mga hindi kami pagkakaunawaan. So, malaki po yung naging problema po namin sa BIR. So yun po ang dahilan kung bakit ay may mga hindi kami pagkakaunawaan ngayon. So yun po, maraming salamat po sa inyong panalangin. Ayan. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na patuloy pa rin po akong kanyang ginagabayan sa akin pong pag-aaral. And then, pinoprovide niya po yung mga aming pangailangan pamilya. Ganoon din, magandang schedule po na nabigay sa akin sa college. And then, isama po natin mga kapatid sa atin pong dalangin ang mga atin pong mga ibang kabataan. Ayan. Na nawa yung mga hindi po namin kasama, nakakasama sa pagsamba, nakakasama naman po namin noon, ay nawa sa mga susunod na mga sabat ay makasama na po namin sila sa pagsamba. Yan. So, ganoon din po ang ating pong ibang mga kapatiran na nasa banig ng karamdaman, naway sila po ay gumaling na upang atin na rin po silang makasama po dito sa ating pong bahay-sambahan. So, kung wala na po mga kapatid,
Meron pa po bang gustong humabol para po sa prayer request? Ayan. So yung atin rin pong mga bagong binyag mga kapatid, ayan, atin pong isama sa atin pong mga panalangin dahil po sila po ay talagang lapit po sa tukso or sa pagsubok po sa mga oras na ito. Ayan. So tayo po mga kapatid ay manalangin. Ayan. So ulitin ko lang po yung atin pong mga prayer request. Una po ay ang prayer request ni Sister Yuli, yung atin pong church sa Kabuldungan na ginagawa na po muli o pinapatayo. Nawa ito po ay matayo ulit upang magkaroon na po tayo muli ng bahay-sambahan po sa lugar ng Kabuldungan. Ganoon din po ang prayer request ni Sir Dudes, ang kanya pong may bahay. Nawa atin po ipanalangin sila mga kapatid na maging maayos po ang kanila pong family. Ayan. So, ganoon din po ang prayer request ni Brother Ronnie sa New Panggangan. Tama po ba? Yung asawa po ni Lids. Ayan. Pagparirin po natin sila. Ganoon din po mga kapatid, ang atin pong mga kapatiran dito sa church. Ganoon din po ang mga kabataan na nangihina po. Ayan. Or hindi natin nakasama dito po sa ating bahay-sambahan. Pero din po, ayan, si Sister Marian rin po. Ayan, nagpapasalamat po siya sa Panginoon na kanya pong nakasama ang kanya pong asawa sa pagsamba. So, sa gabi pong ito mga kapatid, ay tayo po ay manalangin ng individual. Alam ko po na meron po kayong mga gusto pang idalangin sa Panginoon ng personal.
bawat araw. Sana'y naroon ikaw. Ang lahat ng kalayawan mo, langin ko sana kung ito'y walang katuparan, marahil ay di mo kalooban. Manalangin ko sa Diyos, buhay ko at pagpalain, at naging matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw. Sana'y naroon ikaw. Bakit ko kailan ang puso ko nasasaktan? Doon lamang kita tinatawagan. Ngunit kung ang buhay ko'y payapang kaisipan, para bang nalilimutan ka? Panalangin ko sa Diyos, buhay ko at pagpalain, at maging matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw. Sana'y naroon ikaw. Naranasan mo na bang Maraming salamat po sa magandang awit at mensahe nito sa atin ngayong gabi mula kay Brother June, na nagpapaalala po sa atin mga kapatid na napakabuti po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano po? At ngayong gabi ay muli po tayong narito para ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral sa banal na kasulatan at sa mga tuntunin at layunin at mga inaasahan ng Diyos sa atin bilang tayo po ay mga tao na Kanyang ginawang katiwala, mga kapatid. So sa nakalipas po nating mga naging pag-aaral, mga kapatid, sa ating phase 1, ay natuklasan po natin kung gaano kahalaga ang pagiging katiwala at kung gaano kahalaga na ito po ay dapat itinuturo natin sa loob ng iglesia sa ating mga kapatid para lalong mas higit na maging malalim ang kanilang pagkaunawa sa plano ng Diyos na Kanyang pinagkaloob sa atin ang karapatan na maging isang mabuting katiwala. At atin din pong napag-alaman na ang pagiging katiwala ay hindi lang isang imbentong aral, kundi ito po mga kapatid ay isang aral na nagmumula sa banal na kasulatan na atin hong pinatunayan sa ating mga naging pag-aaral. At atin din pong natuklasan at naipaunawa po sa atin mga kapatid na ang tunay na kahulugan ng pagiging katiwala ay relasyon
sa ating Panginoon. At ito po ay isang paraan ng pamumuhay. Kaya nais ng Diyos na ang bawat isa sa atin na tumatanggap sa Kanya ay dapat mamuhay ng isang buhay na katulad ng isang tunay at tapat na katiwala. Sapagkat ito yung mga kapatid, ito po yung pagkatawag sa atin. Ayan. So ngayong gabi ay muli po tayong mag-aaral ng patuloy sa issue ng pagiging katiwala. Itong nakaraang linggo, mga kapatid, nakalipas na isang linggo, kami po ay nagkaroon ng Spirit of Prophecy Certification Seminar. At doon ay napakagaganda po ng topic na tinalakay. Kasama po doon yung pagiging katiwala, yung pagbibigay ng tithes ang ayon sa mga sulat ng ating propetisang si Mrs. White, at kung ano ang kanyang role sa ating iglesia, mga kapatid. At doon ay pinag-usapan din namin yung mga issue sa kanyang mga sulat about vegetarianism, tungkol sa panalangin ng nakaluhod o nakatayo, tungkol po sa paliligo at pagluluto sa araw ng Sabat. Naandun po lahat, tinalakay po namin lahat doon. At naging maganda po ang aming mga naging talakayan at napakasarap na maunawaan po ng malalim. So kahit ako, mga kapatid, ay matagal na rin po ako nagbabasa ng Spirit of Prophecy. Pero this time, mga kapatid, doon ko nakita yung halaga ng kung paano tayo nag-i-interpret ng Bible, ay dapat ganun din ang dapat na ginagawa nating paraan sa pag-i-interpret ng mga sulat ni Ellen G. White. Dahil kung hindi, maliligaw tayo. Kaya nga po hindi nakakapagtaka na maraming bumabasa ng mga sulat ni Ellen G. White, lalo na pagdating sa tithes and offering, ang naliligaw ng landas tungkol sa mga issue na to. Pag hindi po natin naunawaan ng malalim kung paano ginamit ni Mrs. White yung mga statement na yan, yan po ay magiging daan na tayo ay maliligaw ng maling mga pananaw. At yon ay isa sa napakahalaga, mga kapatid, na dapat na pag-aralan natin. At nung nakaraang weekend, mga kapatid, gusto ko pong ibalita sa inyo na ang ating pong Adventist College Palawan ay magbukas na po nung nakaraang linggo. So nag-inauguration na po, ipinakilala na po yung mga magiging faculty and staff ng ating Adventist College Palawan under the leadership of our President, Pastor Eliezer Barrientos, at saka ng ating treasurer, si Brother Joy Maningding. Ayan. So lahat po ng mga 3 courses ay i-offer po nila yan this school year, mga kapatid. At ang dormitory po ng girls and boys ay kanila pong nagkaroon na po sila ng groundbreaking nung nakaraang Sunday para sa pagtatayo po ng 2 stories na 2 building para sa dormitory po ng ating mga magiging estudyante. Kaya kung ang atin hong mga anak ay ihanda na po natin sila sa pag-aaral nila dito sa ating Adventist College Palawan, mga kapatid. Kaya kung kayo po ay nakarating doon, napakagaganda po ng kanilang mga classroom, ng kanilang building, mga kapatid. Talagang very conducive sa mga estudyante, mga kapatid. Okay? So sa atin hong pag-aaral ay atin hong tatalakayin ngayong gabi ang tao bilang katiwala ng Diyos at kung ano ang kanyang inaasahan sa bawat isa sa atin. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos Ama na nasa langit, kami po'y lumalapit sa inyo sa gabing ito upang hilingin ang inyong patnubay at pakikisama sa amin upang bigyan kami ng karunungan na maunawaan po namin ang mga bagay na aming tatalakayin sa gabing ito bilang bahagi ng aming pag-aaral at pagsamba sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So man, God's steward. Sabi po sa atin, ang pagiging katiwala ay yung pong pamamahala ng pag-aari ng iba. So yan po ay tinalakay natin sa mga nakalipas na araw pa. Ang isang tao ay maaaring maging mabuting katiwala o kaya naman ay pwede siyang maging masamang katiwala. Pwede siyang maging tapat o hindi tapat.
siya ay nagiging katiwala sa kanyang kapanganakan at nananatili bilang katiwala hanggang sa kanyang kamatayan. Tandaan po natin yan. Sa pagsilang natin sa mundong ito, at tayo nagkaroon ng buhay, tayo po ay ginawa na ng Diyos na katiwala. Naandun ka pa lamang sa tiyan ng magulang mo, bago ka pa ilabas sa mundong ito, ikaw ay itinalaga ng Diyos na maging isang katiwala. At kapag ikaw ay isinilang na at nagkaroon ng buhay, mananatili kang isang katiwala hanggang sa ang buhay mo ay bawiin ng Diyos. Kaya ang pagiging katiwala, mga kapatid, hindi po natin pwedeng itanggi. Hindi po natin pwedeng tanggalin sa ating mga buhay. Bakit? Sapagkat ito'y nananalaytay sa ating mga dugo na tayo ay ginawa ng Diyos na isang katiwala. Ang katiwala, dahil dyan, ay mananagot sa Diyos para sa pamamahala ng lahat ng bagay na ipinagkatiwala sa Kanya. Kaya meron po tayong malaking pananagutan. Dahil sa tayo ay ginawang katiwala mula pa sa bahay bata ng ating ina hanggang sa tayo ay mamatay, tayo po ay merong magiging pananagutan sa Diyos sa paraan ng ating pamamahala sa lahat ng bagay na ipinagkatiwala sa atin. Dahil ang tao ay nilikha bilang isang praktikal na tao, para sa isang praktikal na trabaho, para sa isang praktikal na dahilan. At yan ay kailangan tayo ng Diyos. Kailangan tayo ng Diyos bilang tao para pamahalaan ang lahat ng mga bagay na Kanyang nilalang. Ultimo ang ating buhay. That include tithes and offering. That include our talent. That include our time. That include our health, mga kapatid. Kaya ito ay napakalaking pasanin natin na dapat nating maramdaman na ang pagkatawag ng Diyos sa atin bilang katiwala na nagsasabi sa atin kahit na noong panahong hindi pa kayo Adventista, kahit nung panahong kayo po mga kapatid ay hindi pa nakakaunawa at nakakarinig ng tungkol sa aral ng pagiging katiwala, kayo po, tayo po ay inilagay at inilaanan ng Diyos na maging katiwala. Pasalamat lang po tayo sa Diyos na tayo po ay nakapasok sa iglesyang ito na nagpapahalaga at nagtuturo ng kahalagahan ng pagiging katiwala compare sa iba, mga kapatid. Compare sa ibang pananampalataya. At yun po ay dapat ipagpasalamat natin sa Panginoon, mga kapatid. Kasi yun po ay isang pagpapala ng Diyos sa atin. So ang sabi sa atin, ang lupa sa lahat ng kanyang kagandahan ay bagong likha mula sa kamay ng manlilikha. Kailangan ng Diyos ng isang tao upang pamahalaan ito. At yan ay kayo at ako, mga kapatid. So ibig sabihin, ganito kahalaga at ganito ang pangangailangan ng Diyos. Hindi magtatakda ang Diyos ng mga taong katulad natin na gagawin niyang katiwala kung wala siyang nilikha. Pero dahil ang Diyos ay isang manlilikha at lumikha siya ng maraming bagay na kanyang inilagay sa mundong ito na ating ginagalawan, and therefore, kailangan niya ang tao para maging katiwala. Kaya, sabi ko po sa inyo kanina, hindi natin po pwedeng itakwil o hindi natin pwedeng baliwalain o hindi natin pwedeng bigyan ng panahon at pagpapahalaga ang ating pagiging katiwala sapagkat nilikha tayo ng Diyos dahil dito. Dahil dito. At kailangan ng Diyos ang ating paglilingkod. Kailangan ng Diyos ang ating katapatan sa pamamagitan ng ating pagiging katiwala, mga kapatid. Alam po ba ninyo, may ilang bagay na pwedeng pagpilian sana ang Diyos. Sabi sa atin, maaari sana niyang gawing robot tayo na sunod-sunuran kung anong lahat ng sasabihin niya, at o kaya naman ay ang tao ay maaari niyang gawing alipin na
tayo ay kinakailangang sumunod sa Kanya. Subalit tayo mga kapatid ay ginawa ng Diyos na isang katiwala. Pinili niya o pinili ng tagapaglikha na gawin tayong malayang moral na ahente. Ang tao na may kapangyarihang pumili, gumawa ng mga desisyon at kumilos mula sa katapatan ng ating pag-ibig. Nakita po ninyo kung gaano kadakila ang pagkalikha ng Diyos sa atin. Bilang tayo po ay Kanyang mga katiwala. Bilang ang tao ay itinalaga niya na isang katiwala. At dahil dito ay tinuturuan niya tayo ng ilang mahalagang prinsipyo tungkol sa ugnayan ng tao o kaugnayan ng tao sa kanyang pagiging katiwala. Una, ang pagiging katiwala, mga kapatid, ay isang relasyon. Tandaan po natin yan. At yan po ay diniscuss na natin sa nakaraan. Pero gusto ko lamang pong i-remind sa inyo na ang sabi sa atin, ang tao ay nilikha bilang katiwala. Ito ang buong layunin ng Diyos. Tandaan po natin yung salitang layunin, mahalaga yan. Sa English ay, purpose. Okay? So, ang purpose ng Diyos sa atin nang tayo inilikha ay para tayo ay gawing katiwala. Na ang tao ay magkaroon ng malawak na responsibilidad at pribilehyo. Dapat sana ay may malapit na pakikibahagi sa pagitan ng Diyos na may-ari at ng tao bilang isang katiwala. Kaya, ito po yung napaka-importante sa lahat, mga kapatid, no? Ano man yung inutos sa atin na gawin natin para pamahalaan ang lahat ng bagay na binigay ng Panginoon sa atin, pero wala tayong maayos na relasyon sa ating Panginoon, mga kapatid, hindi po natin magagawang maging tapat sa lahat ng ito o maging mabuti. Dahil ang ating pong kapangyarihan para maging tapat at mabuting katiwala ay nanggagaling sa ating relasyon sa Panginoon. The relationship between the tree and the branch, na sinasabi po ng ating Panginoong Hesus na ang sabi niya, ako ang puno, kayo ang bunga, kayo ang sanga. Ang sino mang mananatili sa akin ay kayo ay magbubunga, mga kapatid. That's the kind of relationship ng ating pagiging katiwala sa ating Panginoon, mga kapatid. Isang relationship na malalim, na isang relationship na nananatili sa Kanya para tayo, mga kapatid, ay magkaroon ng mabuting bunga na ang kasama dito sa mabuting bunga ay ang ating pagiging tapat na katiwala. And ang pagiging katiwala ay isang kapangyarihan. It is a dominion, mga kapatid. Dahil nang likhain ng Diyos ang tao, ang sabi niya sa Genesis 1:26, at sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at maghari sila sa mga isda ng dagat at sa mga ibon ng himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa lahat ng gumagapang na bagay na gumagapang sa lupa. Anong sabi po ng Diyos? Na responsibility na binigay niya sa tao, nung lalangin ng Diyos ang tao, ang sabi ay, bibigyan natin sila ng kapangyarihan, dominion over the creations, mga kapatid. So, ibig sabihin, talagang ibinigay ng Panginoon yung malaking karapatan at kapangyarihan. Kaya ang pagiging katiwala ay isang kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa atin. Para ano? Para pamahalaan ang lahat ng Kanyang ginawa sa mundong ito. Dominion means authority, power, supremacy, control, jurisdiction, responsibility, or management. Kaya ang pagiging katiwala is a dominion. Isa po yung kapangyarihan na binigay sa atin. Isang otoridad, isang kapangyarihan, isang supremacy, pagkontrol sa lahat ng mga bagay na ibinigay ng Panginoon sa atin. And the most important word there is management, mga kapatid. Ibig sabihin nito ay pamamahala ng mga bagay na pag-aari ng ibang tao, mga kapatid.
Ang mga taong may responsibilidad na ito ay isang tinatawag po nating tagapangasiwa, mga kapatid. Bakit? Dahil kumikilos siya sa halip ng may-ari. Okay? So binigyan ang tao ng kalayaan na pumili, kumilos at isakatuparan ang banal na plano para sa mundong ito. Ang tao, sabi sa atin, ay hindi nagmamay-ari ng mundo ni ng anuman dito, kundi siya ay dapat maging responsable sa pamamahala nito para sa Diyos. Kaya pagka tayo po mga kapatid ay pinagpala ng Diyos ng pera, pinagpala tayo ng Diyos ng kayamanan, dapat mga kapatid, alam natin kung paano natin pamamahalaan yan according sa purpose ng ating Panginoon. Ayan. And, ang sabi, ang pagiging katiwala ay may mga restriction o pagbabawal. Ibig sabihin, meron siyang limitasyon na kailangan nating maintindihan. Hindi lahat ng bagay ay kailangan gawin ng isang katiwala. Sabi ng banal sa atin, upang ipaalala ito sa tao, naglagay ang Diyos ng isang puno bilang isang limitasyon. Ang punong ito ay simbolo ng kapangyarihan ng Diyos. So, ibig sabihin mga kapatid, meron po tayong restriction. Katulad ng restriction na binigay niya kay Eva at kay Adan. Okay? Ano yung mga restriction niya na binigay sa atin bilang isang katiwala? Itinuro sa atin ang paraan kung paano tayo mamuhay sa pamamagitan ng mga bagay na tama at sang-ayon sa kalooban ng Diyos at ipinakita rin niya sa atin mga kapatid ang mga bagay na hindi natin dapat gawin. Kaya meron tayong restriction. Katulad ni Eva at ni Adan, ang sabi ng Panginoon sa kanila, lahat dito sa Eden ay inyong magagamit at makakain, maliban sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Bakit? Kasi yon ang magdadala sa kanila saan? Sa kasalanan. Okay? So, para ma-exercise din natin yung ating freedom of choice, mga kapatid. Halimbawa, katulad ng pagkain, ano ang restriction ng Panginoon sa atin bilang katiwala na dapat hindi natin gagawin pagdating sa pagiging katiwala ng mga bagay na dapat na narito? Ang sabi ng Panginoon, huwag niyong kakainin ang mga bagay na, ang mga hayop na hindi ngumunguya at walang biak ang paa. Restriction yan. Ibig sabihin, nung binigay ng Panginoon sa atin ang kapangyarihang maging isang katiwala, ito yung mga bagay na dapat hindi ginagawa ng katiwala. Kaya nag-restrict ang Panginoon sa atin na ang pwede nyo lang kakainin sa lahat ng bagay o sa lahat ng mga hayop ay yung biyak ang paa at ngumunguya. Nakita po ninyo mga kapatid? Bakit? Dahil gusto ng Diyos na ang kanyang katiwala ay sumusunod sa mabuti at sa tama, hindi sa masama, mga kapatid. Na hindi niya pinagagawa sa atin. Kaya lahat ng itinuturo sa atin sa Seventh-day Adventist Church bilang aral na dapat nating sundin kung alin ang tama at mali, yan po ay restriction sapagkat ang pagiging katiwala ay isang restriction o ito ay isang limitasyon. Ano pa? Ang pagiging katiwala ay nangangailangan ng katapatan, yung pong pagdepende natin sa ating Panginoon. Kaya ang sabi po sa 1 Corinthians 4:2, bukod dito, kinakailangan sa mga katiwala na matagpo ang tapat, mga kapatid. Sapagkat ang pagiging katiwala ay mayroong kaakibat na ano po? Katapatan sa lahat ng bagay. Ano pa? Ang pagiging katiwala ay nag-aalis ng pag-aalala sa ating mga buhay, mga kapatid. Dahil kung ang isang tao ay itinuturing ang kanyang sarili na katiwala ng Diyos, siya ay nasa ilalim ng banal at patnubay at kontrol ng ating Panginoon. Maaari siyang magpahinga ng mapayapa na anuman ang mangyari ay para sa kanya pinakamabuting interes at kabutihan sa kanyang buhay. Kaya alam nyo, ang isang tunay at tapat na katiwala, mga kapatid,
hindi po nag-aalala sa mga bagay sa sanlibutan ito. Pagka ikaw ay nag-alala, ano ba yung aking kakainin? Ano ba yung aking isusuot na damit? Ano ba yung ipagpapaaral ko sa mga anak ko? Saan ako kukuha ng ganito? Hanggang na-stress ka na, sumakit na yung ulo mo, nagkasakit ka, nilagnat ka, tinrangkaso ka, nangailangan ka ng gamot, wala kang pambili ng gamot, hanggang lumala ang sakit mo, kailangan kang i-confine sa ospital. Pagdating sa ospital, wala kang pambayad sa ospital. At mag-aalala ka na naman hanggang sa lumala ang sakit mo, hanggang sabihin ng doktor, wala na pong pag-asa ang taong ito. Anong nangyari sa iyo? Wala. Sinayang mo yung pagiging katiwala na binigay sa iyo ng Diyos. Pero kung ginawa mo ng tapat ang pagiging katiwala mo, na ang isang katiwala hindi nag-aalala. Bakit? Sapagkat ang Diyos na nagbigay ng pagiging katiwala sa Kanya ay isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kaya niyang i-provide ang lahat ng ating kailangan sa buhay. That's the purpose, mga kapatid. Kaya kung inaangkin natin na tayo ay katiwala, dapat hindi tayo nag-aalala. Kung ano ang bukas, kung anong ating kakainin, kung anong ating isusuot. Ang sabi sa atin, ang kalayaan mula sa pag-aalala at pangamba ay isa sa mga benepisyo ng pagkilala ng tao sa kanyang tungkulin bilang katiwala ng Diyos. Nakita po ninyo? At basta't kinikilala niya ang pagmamayari ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang otoridad, siya ay bibigyan ng lahat ng kailangan na nais niya. Nakita po ninyo, mga kapatid, ano? Ganon ang nais ng Diyos na makita sa buhay ng kanyang katiwala. Walang problema. Walang mga problema sa pagkain, damit, tirahan o paggawa sina Adan at Eva doon sa halamanan ng Eden. Kita nyo, mga kapatid, doon sa halamanan ng Eden, lahat pinuprovide ng Panginoon sa kanila. Wala silang naging pag-aalala. Hanggang sa dumating ang panahon na nagkasala ang tao at doon na nagsimulang ang tao magkaroon ng pag-aalala. Nang inilabas na sila ng Diyos sa halamanan ng Eden dahil sa kanilang pagiging hindi tapat na katiwala, mga kapatid. Ano pa? Pagtanggi sa pagiging katiwala ay nagdudulot ng pagkasira, mga kapatid. Kung ang pagiging katiwala natin ay nag-aalis ng ating pag-aalala, pag hindi po natin pinanindigan sa buhay natin na tayo ay kanyang katiwala, sang-ayon sa kanyang layunin, mga kapatid, ito po ay nagdudulot ng pagkasira. Paalala, nang kinuha ni na Adan at Eva ang bunga ng ipinagbabawal na puno, tinanggihan nila ang pagmamay-ari ng Diyos at tinapos nila ang kanilang relasyon. Kaya, ang resulta ay pangmatagalang epekto sa gawaing ito. Hindi na nila kayang makipag-usap ng harapan sa Diyos. Pangalawa, nasira na ang kanilang relasyon. Pangatlo, agad nilang naramdaman ang pangangailangan nila ng damit. Nakita nyo? Nag-alala na sila. Nung sila'y humiwalay sa kanilang relasyon sa Panginoon, doon nagsimula na mag-isip at mag-alala si Eva at si Adan kung anong isusuot nila. Kung anong kakainin nila. Dahil saan? Dahil sa hindi nila, pagpapahalaga sa pagkatawag sa kanila bilang isang katiwala ng Diyos. Pang-apat, sila'y pinalayas mula sa kanilang magandang tahanan na siyang Eden at nawala ang kanilang pribilehiyo at napilitang kumita ng kanilang kabuhayan sa pawis ng kanilang noo. Kita nyo, mga kapatid, nung una, ang ganda ng buhay ni Eva at ni Adan. Lahat sinusuplay ng Diyos sa kanila. Nakikipag-usap ang Diyos sa kanila ng harapan. Mga kapatid. Pero nang dahil sa kanilang dahilan sa kanilang pagtanggi, sa kanilang pagiging katiwala, mga kapatid, inalis ng Diyos ang mga pribilehiyong ito. At ito, mga kapatid, ay posible ding mangyari sa atin ngayon. Kapag hindi po natin pinahalagahan ang ating pagiging katiwala,
mga kapatid, ito po ay magiging daan ng kasiraan ng ating buhay. Kasiraan ng ating buhay. Kaya kita nyo mga kapatid, bakit may mga taong kumikita ng pera pero yung kinikita nila hindi sapat. Hindi pa rin sapat sa kanilang pangangailangan sa buhay. Naghahanap pa rin tayo ng mas bagay na makakapag-provide sa atin ng kaginhawahan. Pero wala. Di ba? Minsan tanggap lang tayo ng blessing para guminhawa ang buhay natin. Pero ang katapatan natin bilang pagiging katiwala, hindi nasusumpungan sa atin. Di po ba? Example, kung ako ay pinagpala ng Diyos at ang aking tithes ay kailangan kong ibabalik ko, sapagkat yun ay hindi akin. Pero alam po ba ninyo, ang isa sa pinakamatinding subukan natin bilang katiwala, hindi lang ang pagbibigay ng tithes. Dahil ang pinaka ay yung pagbibigay ng offering. Dahil minsan, kahit nagbabalik tayo ng tithes, yung atin namang pagbibigay ng offering, hindi siya, anong tawag yan? Hindi siya kaugnay, hindi siya katugma sa kung anong blessing yung tinanggap natin galing sa Panginoon. At dahil doon mga kapatid, pinapakita natin, itinatanggi natin ang ating pagiging katiwala at yun ay magdadala sa atin sa distraction mga kapatid ng ating buhay. Katulad ng ating panahon, ng oras, kung saan natin ginugugol ang ating oras mga kapatid, ang ating talento mga kapatid, na maraming bagay na nasasayang. Yan po mga kapatid ay isang paraan na itinatanggi natin ang ating pagiging katiwala sa Diyos. Kung binigyan tayo ng Diyos ng magandang talento pero hindi natin ginagamit sa gawain ng Diyos, mga kapatid, yan po ay isang maliwanag na pagtanggi sa ating pagiging katiwala. Kaya itong ating pagiging katiwala ay napaka-importante. Ano pa? Ang pagiging katiwala ay nangangahulugan ng pagkakatiwala sa lahat. Dependence. Meron lamang pong isa o may isa lamang alternatibo sa pagiging katiwala ng Diyos. At yan ay ang pagiging alipin ng dyablo, mga kapatid. Dahil ang dyablo ay nangako rin ng kalayaan ng kasarinlan. Ang Diyos ay nangangako ng kalayaan sa pagdidepende natin sa Kanya. Kaya tayo mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, I can do all things. Diba? Magagawa ko ang lahat ng bagay doon sa nagpapalakas sa akin. You see, makikita nyo sa statement ni Apostol Pablo yung kanyang total dependent sa Panginoon. Na kanyang sinasabi na kung ako lang sa sarili ko, wala akong magagawa. Pero pag ang Panginoon ay nasa akin, lahat ng bagay ay aking magagawa. Total dependent mga kapatid. Hindi ang kakayanan mo, hindi ang kapangyarihan mo ang magbibigay sa iyo ng katapatan sa pagiging katiwala, kundi ang pagdepende mo sa Panginoon na kung wala siya, hindi mo makakayang maging tapat na katiwala. Kaya ang bibigyan mo ng panahon ay walang iba, kundi ang iyong relasyon sa Panginoon. Para maipakita mo sa Kanyang, ikaw ay may total dependent sa Kanya. Sa lahat ng oras, lahat ng buong buhay mo ay magkakaroon ka ng pagdepende sa Panginoon. Ang taong kumikilala at tumatanggap ng kanyang ugnayan bilang katiwala sa Diyos ay makatitiyak na ang kanyang mga pangunahing pangangailangan sa buhay ay ibibigay, mga kapatid, sa Kanya. Sinabi ng ating Panginoong Hesus, huwag mag-alala tungkol sa buhay, dahil ang inyong makalangit na Ama ang magpapakain sa kanila. O, di ba mga kapatid? Ano lang ang dapat na makita sa atin na ine-expect ng Diyos? Maging tapat ka, nakatiwala sa lahat ng aspeto ng buhay mo. At ang sabi ng Panginoon, ako ang bahala sa iyo at sa lahat ng pangangailangan mo, mga kapatid. Sabi nga ni Pastor Bautista, Pastor Rudy Bautista, nung minsan narinig ko siyang mag-sermon, sabi niya, ikaw! Andun pa naman ako sa harap. Sabi niya, ikaw! Kailangan mo ng pera,
ibibigay sa iyo ng Diyos yan. Ay di siyempre, malakas ang amin ko. Bibigyan ako ng pera eh. Pero yun ang totoo, mga kapatid. Kailangan mo ng damit, ibibigay sa iyo ng Diyos yan. Eh kung minsan, mga kapatid, napakababaw na dahilan to para hindi tayo maging tapat. Lalo na sa pagsamba natin sa Panginoon bilang tayo ay katiwala niya. Di ba? Hindi na muna ako magsisimba kasi ito na naman yung suot kong damit. Ito na naman yung makikita ni Brother Jun at saka ni Brother Ronnie sa akin. Saka na lang ulit ako sisimba pag may bago na akong damit. Pupunta muna ako dun sa ukayan ni Sister Di ba? Hanggang sa nakasanayan mo na hindi ka magsimba. O pag nakasanayan mo na yan, anong susunod na dahilan? Tinatamad ako na magsimba. Bakit? Dahil sa pag-aalala. Eh sabi nga ng Panginoon, ibibigay niya sa atin lahat ng ating kailangan. Kung kayo nga, ang sabi sa Matthew 7:11, kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya? Nakita po ninyo, mga kapatid? Magbibigay ng mabubuting bagay doon sa mga humihingi sa Kanya. Mga kapatid, kaya wag ho tayong titigil sa paghingi. Lalo na ng mga bagay na mabuti. Dahil ang Panginoon, handa niyang ibigay yan. Kung minsan, tinatagalan niyang ibigay yan kasi nakikita niya sa atin na parang hindi ito makakabuti pa sa'yo. Okay? Hindi pa ito makakabuti sa'yo ngayon. Hindi ko pa ito ibibigay sa'yo. Ha? Pero pagka tayo po ay insisted, mga kapatid, sa ating paghingi sa Panginoon at nakikita niya ang ating magandang isip at ating magandang kalooban, mga kapatid, I assure you, hindi po madamot ang Diyos. Nakikita niya kung anong ginagawa natin. Nakikita niya kung anong kailangan natin. At siya ay handang magbigay sa atin ng lahat ng yan. Pagkakaroon ng buhay sa walang katapusang mga panahon ng kawalang hanggan, ito ang pinakamataas na gantimpala para sa mga tapat na katiwala, mga kapatid. So ano ngayon ang kondisyon? Merong 3 kondisyon ng pagiging katiwala. Number 1, ang malapit na pagkakakilanlan ng katiwala sa kanyang amo. Ha? Ayan, so dapat lagi nating tandaan na yung ating pagkilala sa Panginoon ay malalim at ang pagkakilala ng Diyos sa atin ay maganda. Ha? Pangalawa, ang katiwala ay hindi may-ari, kundi siya ay, tagapamahala. Hindi siya may-ari o amo, kundi siya ay tagapamahala. Ang terminong katiwala ay nag-uugnay sa isang relasyon ng pagiging isang royal blood. Ha? Mga kapatid. Kaya ito yung 3 kondisyon ng pagiging katiwala. At ano yung mga katangian na dapat nating makita sa buhay ng tunay na katiwala? Number 1, dapat ang katiwala ay merong pagpapakumbabang espiritu. Dahil pag ang isang katiwala ay walang espiritu ng pagpapakumbaba, hindi siya magbabago. At hindi siya makakasunod ng tapat sa ating Panginoon bilang katiwala. So, kailangan po nating maging mapagpakumbaba. Kailangan po natin na ang banal na espiritu ay gumawa sa buhay natin para masumpungan ang pagpapakumbaba sa atin. Pangalawa, kawalan ng pagpapanggap at kayabangan. Alam nyo ba, mga kapatid, na yan ang madalas na nagiging dahilan para hindi natin magawang maging tapat at mabuting katiwala? Yan, ang pagiging mapagpanggap. Yan, yung pagiging, anong tawag dyan sa ibang salita, yung pagiging hindi totoo sa buhay natin at ang ating kayabangan, mga kapatid. Kaya ko to, kahit wala siya, kaya ko to. Di ba? Pero ang totoo, hindi niya kaya. Nagyayabang lang siya sa sarili niya para ipakita sa mundo na kaya niya. Pero ayaw ng Panginoon ng ganun. Kaya ang dapat na makita sa atin, tanggalin po natin ang pagpapanggap, ang pagiging hipokrito at hipokrita. Ha? Mga kapatid, at yung ating kayabangan.
para ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay makagawa sa buhay natin. Alam nyo mga kapatid, kaya ang Holy Spirit hindi makapenetrate sa atin dahil dito. Dahil dito, nagmamatigas tayo, mga kapatid. Yan. At yan ay napakabigat na na dahilan para hindi natin maipakita sa Panginoon na tayo ay isang mabuting katiwala. Pangatlo, and the last, pagiging magulang sa mga taong kinabibilangan ng kapakanan ng mga inaalagaan ng katiwala. Lahat tayo dito mga kapatid ay inaasahan ng Panginoon na tayo ay mag-aalagaan sa isa't isa. Dahil ang mga katiwala dapat nasusumpungan na tayo ay parang mga magulang sa ating mga kapwa-tao na inaalagaan natin sila sa kanilang kapakanan para manatili silang isang mabuting katiwala. So parental behavior toward for those welfare, the steward has a responsibility, mga kapatid. Kaya, ito yung mga bagay na gusto ng Panginoon na makita sa atin. Bilang isang tao na kanyang itinalaga na maging isang kanyang katiwala, ay dapat ito po ang mga bagay na ilalagay natin sa ating puso, sa ating isip, sa ating mga buhay. Mga prinsipyo na tinuturo sa atin ng Diyos para maintindihan natin kung paano tayo mamuhay ng isang buhay, ng isang tapat na pagiging katiwala. Mga kapatid, napapanahon na tayo na kinakailangan ho nating maging malapit sa Diyos. Sa akin hong pakiramdam. Hindi na po ito ang panahon para tayo ay magmayabang sa Kanya. Hindi na po ito ang panahon para tayo ay magmalaki sa Kanya, magmatigas sa Diyos. This is not the time now, mga kapatid. At nakikita po natin ang kalagayan ng ating mundo na patuloy na hindi gumaganda. Kaya ang inaasahan ng Panginoon sa Kanyang mga katiwala sa panahong ito ay lalo pa nating ipakita sa Diyos na tayo ay tapat na katiwala niya. Na kahit anong mangyari, kahit maging magulo ang sanlibutan, kahit na ang mundong ginagalawan natin ay puno ng kalamidad na kumikitil ng maraming tao, kahit na ang mundo natin ay puno ng kaguluhan, mga kapatid, nariyan ang digmaan, nariyan ang kahirapan sa buhay, nariyan ang maraming malalang karamdaman. Ang pagiging katiwala ay inaasahan ng Panginoon na makikita sa buhay ng bawat isa sa atin. Kagabi nanonood ako ng balita sa GMA. Napanood nyo ba yung pagdami ngayon ng leptospirosis cases in Metro Manila? Ang kasong ito ngayon ay pandemic sa Metro Manila. Napakarami, puno ang mga ospital mula nang magkaroon ng bagyo at baha sa Metro Manila. Ang mga ospital ngayon, San Lazaro, Quezon City Medical Center, etc., halos lahat ng hospital doon, private and public, ay halos ayaw nang tumanggap. Parang nung panahon ng pandemic, halos ayaw na nilang tumanggap ng pasyente kasi wala na silang mapaglagyan. Ang kanilang mga covered court sa kanilang mga compound ay ginagawa na nilang ward ng mga taong may sakit na leptospirosis. Marami na po sa kanila ang namatay, mga kapatid. Marami na. At yan, hindi naman nakakapagtaka. Alam na alam nating lahat yan, mga kapatid. But, ang nais ng Panginoon sa atin ngayong gabi ay magsimula tayo, mga kapatid, na kahit anong mangyari sa buhay natin bilang isang katiwala, mananatili tayong tapat na katiwala. Maliit o malaki, ay kailangang masumpungan sa buhay natin ang pagiging isang tapat at mabuting katiwala. Wag na wag po nating tatanggalin yan sa ating isipan para kahit anong mangyari sa atin, naroon pa rin na makikita ng Diyos ang Kanyang inaasahan sa atin na tayo ay mamumuhay sa magulong sanlibutan na ito na mapapanatili natin na tayo
ay isang tapat at mabuting katiwala. Pagpalain po tayo ng Diyos sa gabing ito. Para po sa ating closing song, tayo po lahat ay tumayo at awitin po natin ang Whiter Than Snow. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa inyong patuloy na pagtutuwid ng buhay ng bawat isa sa amin bilang inyong mga katiwala. Nawa, O Diyos, sa tulong ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang magaganda at mabubuting prinsipyong ito na amin pong natutunan, hindi lamang sa gabing ito, ay maging makatotohanan sa buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na mabuhay ng tapat sa kabila ng kaguluhan sa mundong aming ginagalawan. Sa tulong nawa ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ay maipresent namin sa inyo araw-araw ang aming buhay bilang isang tapat at mabuting katiwala hanggang kamatayan. At patuloy po ninyo kaming sasamahan at pagiging karapat-dapat sa inyong harapan sa bawat araw ng aming buhay. At sa gabing ito, sa amin pong pag-uwi sa aming mga kanya-kanyang tahanan, ang inyo po nawang kapangyarihan at ng inyong mga banal na anghel ang siyang maghahatid sa amin
upang makarating po kami sa aming mga kanya-kanyang bahay ng ligtas sa anumang kapahamakan. At ang inyong pagpapala ay babaunin po namin sa gabing ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Happy midweek po